budget natin. Budget News. Tatak Pinoy Act, isa ng ganap na batas. Noong Lunes ay pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Tatak Pinoy Act. Nagpasalamat naman si DBM Secretary Mina Pangandaman sa Pangulo at sa Kongreso sa pagsasabatas nito na naglalayong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pribadong sektor at gobyerno para sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyong Pilipino. Ayon kay Secretary Mina, kasama ang Tatak Pinoy Act sa priority legislative agenda ng administrasyon na nabanggit ng Pangulo sa kanyang nakaraang State of the Nation Address or SONA at ngayon ay naisakatuparan na. Sa tulong ng batas na ito ay inaasahang mas magiging kilala ang mga produktong Pilipino sa buong mundo, na isang hakbang tungo sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalaganap ng kultura at galing ng mga Pilipino sa ilalim ng isinusulong na bagong Pilipinas. Balitang budget para sa health sector, tumaas ang alokasyon para sa pagpapatupad ng Health Facilities Enhancement Program sa ilalim ng 2024 National Budget. Naglaan ng DBM ng 28.58 billion pesos, mas mataas kumpara sa 26.81 billion pesos na inilaan noong 2023. Ayon kay Secretary Mina Pangandaman, patunay ito na seryoso ang administrasyon ni Pangulong BBM na pagbutihin ng health services sa bansa. Binigyan din ng Budget Secretary na ang patuloy na suporta para sa programang ito ng Department of Health ay bahagi ng panawagan ng Pangulo para sa isang bagong Pilipinas kung saan mayroong access ang bawat Pilipino sa dekalidad na pangunahing serbisyong pangkalusugan. Yes, balita naman para sa ating mga kasamahan sa government service. Isinusulong ng DBM ang pagkakaroon ng Health Maintenance Organization o HMO. Narito ang pahayag ni Secretary Mina. Mga kababayan at kaibigan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good news po mula sa DBM. Kinikilala po natin ang malaking kontribusyon ng ating mga government employees sa pagpapatakbo ng bansa. Kung kaya naman po, isinusulong natin sa DBM ang pagkakaroon ng Health Maintenance Organization or HMO benefits ng lahat ng kawani ng gobyerno bilang bahagi ng kanilang compensation package. Sinimulan na po natin ang pag-aaral ng mga package na ito. Makakaasa po kayong mangunguna kami sa pagsulong ng reformang ito at patuloy kaming makikipagtulungan sa Kongreso at sa ating Pangulo upang maisakatuparan ang HMO benefits para sa lahat ng government employee. Matagal na po akong government employee kaya alam ko kung gaano kaimportante ito. Inshallah, magkakaroon din po tayo ng maayos na healthcare para sa lahat tungo sa ating Agenda for Prosperity para sa bagong Pilipinas para sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, alam mo Arno, may singit ko lang, napakainit pong usapin ngayon ang health emergency allowance ng ating mga health workers. Katunayan po, kaninang umaga, meron po tayong ilang mga kababayan na nagsagawa ng kilos protesta o rally sa harapan mismo ng tanggapan ng Department of Budget and Management sa San Miguel, Manila. Ang kanilang pong ipinaglalaban ay sila po ay nananawagan na ilabas na raw ng DBM yung pondo para dito sa health emergency allowance nang sa gayon mabayaran na daw po yung ating mga health workers. Una sa lahat, nais ko pong sabihin na lubos po naming nauunawaan yung damdamin ng ating mga health workers at maging yung kanilang pong mga aksyon na ginagawa para makuha itong mga allowances na ito. Sa katunayan, gusto po ng Department of Budget and Management, lalong-lalo na po ni Secretary Mina, na maisettle na yung mga bayaring ito sa lalong madaling panahon. Ngunit para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, hayaan po ninyo akong klaruhin ang ilang punto tungkol po sa usaping Health Emergency Allowance o HEA ng ating mga health workers. Unang punto po, wala na po sa DBM ang pondo para sa HEA. Maliwanag yun. Maliwanag po yan. Wala na po sa DBM ang pondo para sa HEA. Na-release na po namin ang pondo para sa programang ito. In fact, para po sa taong 2024, nag-allot po ang DBM ng 19.962 billion pesos para po sa HEA. Ang pondo pong ito ay nai-release na ng DBM sa Department of Health
noong Enero pa po ngayong taon. So simula pa lamang po ng taon ay kasama na yan sa comprehensive released fund natin in line with the approval of the GAA. Iba pa po itong 19.962 billion pesos na ito doon sa 2 bilyong pisong pondo na nakalagak sa unprogrammed appropriations just in case magkulang po yung nandun sa ating regular appropriations. Sa katunayan din po, simula pa nung taong 2020, Arno, at ating mga kababayan, nakapaglabas na po ang DBM ng mahigit 90 billion pesos sa DOH para po pondohan ang health emergency allowances ng ating mga health workers. Ayon po sa DOH kamakailan, nagkaroon po sila ng meeting with our Budget Management Bureau B sa pangunguna po ni Director Pia Abad. Kamakailan po ay naibaba na daw nila o na-sub-allot na raw po nila yung 18.962 billion pesos doon sa 19.962 billion pesos na budget allocation para sa HEA sa kanilang mga DOH regional offices nationwide. Ibig sabihin sa sub-allot ating mga kababayan, no, na ibaba na yung pondo from central, kasi di ba na-release na ng DBM, and then ang DOH central, binaba na niya dun sa kanyang mga regional offices. Ang natitirang 1 billion po, naka-allot naman ito doon sa sa DOH Central Office para din sa parehas na programa. So naiintindihan po namin sa DBM na sinosolusyonan na po ng Department of Health ngayon yung mga bottlenecks o yung nagiging dahilan ng pagbagal nung pagre-release po ng HEA. Ina-address na po nila yan para mapabilis po yung pag-settle nila ng HEA para sa ating mga health workers. Base po sa huli naming meeting sa DOH, sinabi po ng DOH na around 90% na po ng total arrears para sa HEA ang kanilang nabayaran. So dahil po dito, nagbigay po ng suhestyon ng DBM sa DOH na magsagawa po ng HEA mapping. HEA mapping sa kanilang website for purposes po of transparency. Nang sa ganun po, kahit na hindi po magtanong yung ating mga health workers, makikita nila dun sa website kung magkano na ang nababayarang HEA ng DOH para sa bawat health and medical facility. Kung ilang health workers na ba yung nabayaran at ano-ano pang buwan yung pending pa ang settlement. So nag-commit po ang DOH na gagawin nila ito at sisikapin po nilang maihanda ang programang ito bago po matapos ang buwan ng Marso. At base rin po sa huling pulong ng DBM at DOH kamakailan, nag-commit din po ang DOH na magsasubmit sila sa lalong madaling panahon ng detailed inventory at accounting ng lahat ng HEA payments, gayon din po yung mga unpaid HEA balances per facility para po ma-validate ng DBM kung magkano ba talaga yung sinasabing funding deficiency ng programa. Alam niyo po kasi mahirap mag-request ng karagdagang pondo kung wala naman pong final na computation at lalo na po 'di ba, walang basihan o lalo na po kung pera po ng taong bayan, pondo po ng taong bayan yung pinag-uusapan natin. So kung maibibigay po ng DOH sa DBM ang final computation at matapos po naming ma-validate ito at mapatunayan po natin na kulang pa talaga yung pondong nailabas na para dito sa programa, hahanap po ng paraan ng DBM para makapag-request ng karagdagang alokasyon para sa programang ito. Patuloy po na makikipagtulungan ng DBM sa DOH para po maisettle ang isyong ito at para rin po maipatupad natin yung kagustuhan po ng amin pong secretary sa DBM na si Secretary Mina Pangandaman na mabayaran na po sa lalong madaling panahon ang mga balanse sa health emergency allowances ng atin pong mga health workers. Yun lamang po. Malinaw yan, Yusek, yung sinabi mo na na-release na ng DBM. So kumbaga dun sa mga nagkikilos protesta, parang you're barking on a wrong tree. Yes, tama po yun. Na-release na po ng DBM ang pondo at nabanggit ko kanina, yun nga po, di ba, kapag napapasa kasi ang General Appropriations Act, karamihan doon sa ating mga sa approved items for funding ay
na i-release na po comprehensively sa mga agencies concerned. So ayan po yung kailangan nilang malaman. So yung 19.962 billion pesos po na approved doon sa ating GAA for purposes of payments for the health emergency allowance ay nai-release na po sa DOH yan. At ang sabi nga po ng DOH, na isub-allot na nila yan sa kanilang mga regional offices nationwide. Alright. 15 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi sa iba pang tampok na balita. Matagumpay na pinangasiwaan ni DBM Undersecretary Maria Francesca del Rosario ang Beyond Borders Navigating the Philippine Economic Horizon Roundtable Discussion sa Makati City noong Martes. Layo ng roundtable discussion na inorganisa ng Institute of Corporate Directors na talakayin ng iba't ibang bagay na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pre-recorded speech, ibinahagi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang economic outlook at growth prospects ng bansa ngayong 2024 kasama ang mga plans and priorities ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa short at medium term. Well, usapang proudly made in the Philippines naman, binigyang diin ni Secretary Mina ang kahalagahan ng pagtangkilik sa local textiles. Ayon sa kalihim, hindi lamang ito tumutulong sa pagtatatag ng pambansang pagkakakilanlan, kundi maaari rin itong paunlarin ang ekonomiya. Ito ay matapos pasinayaan noong Lunes ang Kathabi Textile Innovation Exhibit sa DBM Central Office, Bongkodin Hall na natapos ngayong araw, March 1. Sa pakikipagtulungan po ng Department of Science and Technology sa pangunguna ni Secretary Renato Saludum, tampok sa exhibit ang textile innovations at technological advancements na nagpapakita ng dedikasyon ng administrasyon sa pagsusulong ng sustainable and eco-friendly textile solutions para sa paglago ng Philippine textile industry. Nakibahagi sa launching ng exhibit sina DOST Secretary Rene Saludum Jr., DOST Philippine Textile Research Institute Director for Julius Liano, DBM Undersecretaries Margot Salcedo, Undersecretary Maria Francesca del Rosario at iba pang opisyales ng DBM. At yan po ang mga tampok na balita sa ating budget news.